Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan lang natin itong pinakamasipag nating Vice President. Yan po, si Madam Vice President Sara Duterte. So siya po ay nakuhaan ng litrato. Siya po ay namataan dyan sa lugar na yan. Nung unang tingin ko mga kababayan, nakala ko nandun lang sa Divisoria, Binondo. Kasi 'di ba, ganyan po yung itsura ng Divisoria, Binondo eh. 'Di ba, yung crowded, tapos hindi masyado makulay yung mga buildings at nakita mo panay semento lang. So, akala ko Divisoria o kaya naman Baclaran o kaya naman Binondo. So, may McDonald's eh. So, akala ko dito lang yan sa Pilipinas. Meron pang tingnan niyo mga kababayan, pakita ko sa inyo. Tingnan mo yung bulsa. Meron pa sobre. Hindi ko lang makakita kung ano nakasulat kung ano yung sobre. Hindi kaya cheque yan. Hindi kaya cheque yan mga kababayan yung nasa bulsa niya na sobre. Magkano kaya laman niya? At least sobre. Hindi maleta yung bit-bit ni Madam VP Sara Duterte. So, siya po ay namataan dyan sa lugar na yan. At ayon po sa post mga kababayan, eto daw si Sara Duterte, ayan balita ko, nasa Bangkok, Thailand. Nasa Bangkok, Thailand daw, etong si Lustay. Ayan mga kababayan, anong ginagawa dyan sa Thailand? Para mag-shopping. Wow, sana all. Grabe mga kababayan, Magsa-shopping, doon pa sa Thailand, sa Singapore, sa Taiwan. Naku, parang ang sarap ng buhay ng mga to. Grabe mga kababayan, biruin mo, ginagawa lang Divisoria, ginagawa lang Baclaran, etong Asia. Tayo nga, pag bumiyahe doon, ubos ang pinag-ipunan mga kababayan pero sila, mayat-maya ang biyahe, paalis-alis mga kababayan. Grabe itong mga to. At matindi na ito, wala naman tayong pakialam kung mamasyal sila ron, maggala sila ron, wala naman tayong problema ron. Ang problema mga kababayan, ayon sa post, siya po ay nakuhaan o namataan dyan sa Bangkok, Thailand, sa oras ng trabaho. Ayan sa oras daw ng trabaho. Anak ng teteng naman yan. Pag sinabing oras ng trabaho, it's Monday to Friday, 8 to 5. Kaya sabi dito, may oras ka pati. Sa dami ng problema ng bansa natin, nakuha mo pang mag-shopping dyan sa Thailand. Ayan mga kababayan, Grabe. Oras ng trabaho. Pare-parehas talaga itong mga to, Yung taga doon din sa Davao, Oras ng trabaho. Hinanap sila ni Colonel Busita dahil may problema, may nagreklamo motorista. Pinuntahan si Vice Mayor, walay. Pinuntahan si Mayor, walay din. Oras ng trabaho, office hours, wala yung Mayor sa Vice Mayor. Tapos magagalit yung congressman. Dahil pinapagalitan daw yung mga empleyado doon sa Davao City Hall. Grabe. Kung nagpakita si Mayor, si Vice Mayor, di sana wala naging problema. Saka ito naman congressman dyan sa Davao, nakinig sa chismis, naniwala doon sa gatong o doon sa pagbubuyo ng kanyang mga tao na wala naman palang nangyaring sigawan, di naman pala pinagalitan ni Busita yung mga tao sa City Hall. So, bago kasi magsalita, congressman, tingnan mo muna. Gusto niya makipag-usap ng maayos, wala yung vice mayor dyan, wala yung mayor. So pare-pareha sila mga kababayan Tapos ito, vice presidente natin, parang model. Pagala-gala, oras ng trabaho. Yung ating presidente nga may sakit na Pero kitang-kita mo naman, hirap na yung presidente natin, pero trabaho pa rin ang trabaho. Kasi ilang taon na lang konting taon na lang, matatapos na yung kanyang termino. Gusto niya siguro talagang magkaroon ng magandang legasiya. Naiiwan dito sa ating bansa, yung sa kanyang pamumuno. Pero itong isa na to, walang ginagawa. Biruin nyo, ito pa yung gusto maging presidente. Hindi man lang nagpapakita ng accomplishment, walang accomplishment, tapos gusto maging presidente. Kawawa bansa natin mga kababayan pag ganyan. Di ba?
O sabi nga dito ng ating mga kababayan, dito sa comment section, ito, babasahin ko mga kababayan. O hayaan nyo na mag-unwind ang ating VP. Masyado siyang stress sa drama-drama. O yan mga kababayan. Stress pa ba to? Na-stress siguro siya dahil sa dami ng kaharapin niyang mga reklamo laban sa kanya. Pero mukha namang hindi stress eh. Papasyal-pasyal nga lang eh. Di ba? Kahit anong sira ninyo, Duterte pa rin kami. Solid Duterte pa rin kami. Ito mga kababayan yung mga DDS, siguro hindi ito mga taxpayers. Kasi alam mo kung taxpayer ka, manghihinayang ka sa binabawas sa yung tax eh. Bawat kinsenas katapusan, o kailan ba? Every 15 days ba ang kaltas ng tax? Hindi ka ba nanghihinayang sa binabawas sa yung tax? Okay lang sana kung nakikita mo na merong kinihinatnan at may napupuntahang maganda yung tax na binabawas sa sahod natin. Okay lang yun eh. Pero kung mapupunta lang sa mga politiko na ang ginagawa ay papasyal-pasyal, pagala-gala, pa-relax-relax, pa-chill-chill, manghihinayang ka dun sa tax na binabawas sa'yo. Pero mo, paswelduhan natin itong mga to. Swelduhan ito ng taong bayan, magkano ang sweldo ng Vice President? 400,000 to 500,000 naman. Sweldo po yung basic. Alam nyo ba na mas malaki ang mga allowances ng mga ito? Halimbawa, yung senator, 300,000 ang sahod. Sabihin na natin, more or less 300,000. Pero alam nyo ba, ang allowances na natatanggap ng isang senador, umaabot ng milyon. Kaya sabi nila, ang sweldo ng isang senador is 1.2 hanggang 1.5 million pesos kada isang buwan. Tapos ito si Bato de la Rosa, hindi pumapasok 3 buwan pero sumasahod. Hindi kayo nangihinayang doon sa sinasabing Duterte pa rin kayo? Siguro hindi talaga kayo nagbabayad ng tax, hindi kayo taxpayer. Pero kung kayo ay mga taxpayers, manghihinayang kayo sa kinakaltas sa inyo. Sa atin, sa kinakaltas sa atin. Diba? Kasi mga kababayan, grabe. Dapat itong mga to nagtatrabaho pero si Bato 3 buwan nang wala, sumasahod. Itong ating vice presidente, nasaan? Papasyal-pasyal. Pagala-gala. Ano mangyayari sa bansa natin ito? Kung doon napupunta yung pinaghirapan nating mga buwis. Sabi nga dito, Inday Lustay, the explorer, panay bakasyon. Pag yan naging presidente, ewan ko na lang. Vice President pa lang yan. Paano pag naging presidente na yan? Sarap buhay, tuloy sweldo. Ayan po yung sinasabi ng ating mga kababayan. Gala mode. Binabasa ko lang to mga kababayan. Sabi ng iba rito, mga didilis, inggit ka lang. Ayun po yung yung mga nagsasalita ng gano'n. Yan po yung sa tingin ko, hindi po taxpayers. Kasi wala po silang panghihinayang. Kasi kung talaga ikaw ay nagbabayad ng buwis, manghihinayang ka na mapunta sa mga taong ganitong klase yung buwis na kinakaltas sa inyo buwan-buwan. Di ba? Malaki din po yan eh. Laking tulong na yan eh. Yung tax na yan, pero biro mo doon napupunta. Tapos pagbabiyahe ka, kakaltasan ka pa ng travel tax, magbabayad ka pa, di doble-doble. Tapos kukurakutin lang ng mga hinayupak na mga magnanakaw dyan sa gobyerno. At kaya naman, eto, ang gagawin, no? Pag-gala-gala, papasyal-pasyal. Di ba? Di sarap buhay. Ayahay. Di ba? Kumbaga, mapapasana all ka na lang eh. Pero, kakapalan na lang ng mukha to, mga kababayan. Mahirap gawin yung ganito. Siguro, meron naman siguro tayong konsensya na na uusig sa atin. Di ba? Kung wala ka nang ginagawa, kung ayaw mo tumulong sa gobyerno, baka pwede naman kung meron kang delikadesa, huwag mo nang tanggapin yung sweldo mo. O kaya, mag-resign ka na lang. Di ba? Si Bato de la Rosa, hindi ba pwede, sir, na mahiya ka sa sarili mo? Na sabihin mo, hindi na ako pumapasok, huwag niyo na ako bigyan ng sahod. Pero tanggap pa rin ang tanggap eh. Mga kababayan, di ba nakakahiya? Mahiya naman kayo sa sarili ninyo, kakapal ng mukha ninyo. Ito po literatong ito ay hindi po natin alam kung kailan nakunan. Pero sa post po ng ating kababayan, ito raw ay kinunan ng oras ng trabaho. Ngayon, pagpo-post ba ito ng fake news? Sa tingin ko, hindi. Bakit? Kasi
Delikado po ngayon magkalat ng fake news. Delikado po ngayon magpo-post ng kung ano-ano sapagkat madali na po tayong kasuhan. Ako, maya't maya, cyber libel dito, cyber libel doon. Katulad ni Jack Arngota, yung DDS na Banateros na PWD na bingot. Nag-post siya ang presidente may cancer. Ang presidente raw, ito, naglabas siya ng peking medical bulletin, ng medical record. So, nasample na ng NBI. So, ito mga kababayan, hindi po kumpirmado. Pero, kung ito po totoo, sana naman may konti kayong kahihiyan sa mga Pilipino na sa oras ng trabaho, hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo at nakakuha nyo pang mag-shopping dyan po sa ibang bansa. Di ba? Parang grabe na itong ginagawa nitong mga ito. Ha? Pare-pareha sila mga kababayan. So, yun lang po, na-share ko lang. At dito po tayo nag-record sa cellphone kasi yung laptop ko mga kababayan, mukhang na ata mukhang namamaalam na. Matagal-tagal na rin po kasi yung laptop ko. So, nag-record ako, nakatatlong record ako mga kababayan. Tapos yung audio wala na, garalgal na. So, dito na po tayo nag-record sa cellphone. Alright, so yun lang po mga kababayan kay Inday Lustay. Good luck. Good luck. At sa boboto dito, good luck din. Good luck din sa inyo. Sana naman mamili kayo ng iboboto niyong presidente sa 2028. Yung maayos po, yung may accomplishment. Yung alam natin para sa bayan, hindi po para magiganti lamang, gantihan yung mga kumakalaban sa kanila. Piliin po natin yung talagang makapagpaunlad sa ating bansa at makapagbigay sa atin kahit konting pagtaas lang o pagangat ng antas ng ating pamumuhay. Hindi naman po natin gustong yumaman eh. Konti lang po, umangat lang po ng konti yung antas ng ating pamumuhay, okay na po sa atin yun. Alright, so yun lang po mga kababayan, ingat po tayo palagi at tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.